Showbiz fanatics, Paulo Contis abay tensyonadong humarap sa media patungkol at natanong patungkol dito sa kaso na ipinanalo ng TVJ at abogada ng tape. Aba, meron po siyang statement ha. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lovercats po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. And for today's video, ito na nga no, dahil kinulit ayon po sa ilang mga online news, si Paulo Contis di umano ay nagulat sa desisyon ng korte sa mga kaso ng TVJ laban sa tape. Bakit nga ba siya nagulat? Kinulit ang ilan na mga taga-Tape Incorporated pati ang host ng tahanang Pinakamasaya, ang dating Eat Bulaga, pagkatapos ng kanilang live show ngayong Sabado, January 6, 2023 kahapon. Na-imagine ko sa studio ng APT Entertainment kung gaano sila kangarag sa biglaang pagbabago ng titulo kanilang programa. Hindi na nila pwedeng gamitin ang Itbulaga at kaagad-agad ay kailangan nila mag-isip ng ipapalit na titulo sa noontime show na napapanood sa GMA7. Hango sa kanilang bagong jingle ang napiling titulong tahanang Pinakamasaya. Sabi ni Paulo Contis, akma naman ito dahil gusto lang nilang pasayahin at bigyan ng tulong ang mga taong patuloy na nanonood at sumusuporta sa kanilang programa. Ang nais lang daw nila, kahit ano pa ang pinagdadaanan nito, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong at saya. Pero matipid naman ang mga sagot ni Paulo sa tanong natin kung paano nila napagdesisyon ng palitan kaagad ang title ng kanilang show. Tinanong ko siya kung gaano sila katensyonado nitong Sabado ng tanghali. So, ibig sabihin na ambush interview nga itong si Paulo Contis, no, patungkol dito sa issue na to. Pero kung dati, napakabilis niyan sumagot na mahaba pa ang laban. Pero this time, team ang kanyang tang. Medyo tensyonado para masaya, pero masaya. High spirit lahat, sabi niya. Hindi na niya idinitalye kung paano at kung pinaghahandaan ba nila ang ganitong senaryo. Pero kagaya ng unang statement ng legal counsel nilang attorney Maggie Abraham Garduque, na bigla rin daw di umano sila sa desisyon. Sabi nga ni Attorney Garduque, nung nakaraang Biyernes, wala pa siyang natanggap na desisyon, sa TVJ lang daw nila na ito nalaman dahil kaagad silang nagsalita sa kanilang official social media account. Pero sabi nga ni Paulo, kailangan nilang sumunod sa desisyon ng korte. Nabigla din kami sa desisyon pero we had to follow and prepare agad sa maiksing oras na meron kami. Dagdag niyang text sa amin. Kinulit din nila si Isko Moreno pero hindi pa ito sumasagot sa mga text messages na ipinadala sa kanya. Nilinaw ng iba pang napagtanungan natin ng mga tahanang Pinakamasaya na walang advertisers na nag-pull out sa kanila. So yun po yung kanilang pagkatama dun sa mga balita na hindi naman po sinasabi na may mga nag-pull out. Kumbaga, possible po yan na mayayari talaga yan in the future, 'di ba? Dahil nga po dito sa kaguluhang ito. Pero syempre, hanggang ngayon ay inuusisa at talagang iniintriga pa rin ng lahat. Lalo-lalo na po isa sa mga vlogger na dati nilang tagapagtanggol, si Rendon Labador, sabi niya, lalo kayong pagtatawanan ni Joey De Leon sa mga pinagagagawa ninyo. Ang dami-daming magagandang title sa mundo, yan pa talaga naisip nyo. Ayun. So, medyo medyo heavy yung kanyang pinakawalang salita. Kasi nga, maintindihan naman natin dahil, kumbaga parang naratel sila dun sa oras. Ora mismo kasi kailangan sundin nila kung ano ang sinasabi ng batas. Dahil nakapag-desisyon na nga ang Marikina Regional Trial Court, ang lower court, na bawal na nilang gamitin. Kaya kung ano na lang yung nandyan, yun na lang talaga yung pinagkasya nila, ganun. Pero ang pinagtatakan ko lang dito kay attorney at kay Paulo, bakit po sinasabi nilang nagtataka sila, bakit daw? Ito yung kanilang statement nabigla daw sila sa desisyon, bakit ang bilis? Kasi ang expectation nila, aabot pa yan ng ilang taon. Ganun po kasi yung kanilang expectation dun po sa kaso na to, sabi nga ng ilang mga followers pa nitong Tape Incorporated na 50 years daw yan bago daw yan lumabas yung desisyon. So, medyo
parang may something doon pero ayaw na lang natin magkaroon ng mali siya doon po sa sinasabi nila, no. So anyways, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin na nagkomento patungkol sa last update. Unahin natin ang komento mula kay Alvin Sanchez. Sabi niya, salamat sa Diyos at nakabalik na ang Itbulaga sa tunay na may-ari. Mula noong edad ako ng 15 pa lang ako hanggang ngayon 68 na ako, Itbulaga na ang pinapanood ko. Sila TBJ ang tunay. Thank you Lord sa mga vloggers, defenders na henyo na hindi nyo iniwan ang TBJ. Ayan. Salamat din po sa inyo mga legit lover cards kasi for without all of you guys, for without those people who supported us and supported TBJ, is hindi rin naman ganun ka grabe yung magiging experience natin sa pagtatanggol at hindi rin naman magiging ganun ka successful kung paano natin dinidefensahan ang laban ng TBJ, diba? So it is all because of you, all of you, and of course with the help of the Lord. And of course another comments coming from Mr. Medardo Leoncio. Sabi niya, congrats Artista Life Update, isa kayo sa dapat pasalamatan dahil sa pagpapahayag ng totoo para sa TBJ at Dover Cats. To God be the glory. Thank you Mr. Medardo or Mr. Medardo Leoncio. And as I've said earlier, kailangan din po kayong pasalamatan for unending support and unending talagang ramdam na ramdam po ng TBJ at ng lahat ng mga TBJ defenders ang inyong mainit na suporta. Kaya maraming salamat. And of course, another comments coming from God Hear Dawi. Sabi niya, may kinikilingan, puro kasinungalingan, walang katotohanan. Serbisyong totoo lamang. Sabi naman ni Marlu Suelto, kasi nga ang totoong tagline nila ay laging may kinikilingan, lahat kasinungalingan, serbisyong kalokohan lamang. Kasi di ba parang, although na ibalita mo nila yung kagabi ha, pero kapag po kasi, ito baliktarin natin ang sitwasyon. Kung sakasakaling ang pinabura ng korte ang tape, panigurado ako breaking news yan, 'di ba? Talagang isi-celebrate po nila yan, breaking news. Pero this time parang passive lang, parang padaan lang yung kanilang nung pagbalita po nun. Hindi talaga naging big deal. Baga hindi nila binigyan ng emphasize. Hindi katulad sa TV5, pagka-announce pa lang ng TBJ, headline na agad, lahat talaga as in lahat ng laman ng balita sila na. So ganun kalakas yung kung paano per-receive ng TV5 yung pagkapanalo ng TBJ. And thanks Ki also said, syempre alam na mapapaya din ang GMA sa TBJ dahil di sila patas noon sa kasagsagan ng problema between tape and TBJ dahil mas kumampi sila sa tape. Ito naman po yung kanyang komento patungkol dito. Pero alam nyo, mabait pa rin ang TBJ kasi hindi po sila hiningian ng danyos, no? Nung parang magbabayad sila ng fee sa TBJ, walang ganon. Tanging tape lang ang hiningian ng TBJ. Sabi ni Tess Dionisio, congratulations po sa lahat ng mga defenders, vloggers, at lahat po ng mga sumusuporta sa legit Dover Cats TBJ. Salamat po sa inyo at sa aming mga nagmamahal sa TBJ. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Lahat ng mga legit Dover Cats, lahatin natin. Pero sabi ko nga, hindi pa po tapos ang laban. Although nabawi na yan, pero may mga kumakahol pa kasi sa tabi na kailangan nating ibuwag, no? Kasi hanggang ngayon may mga kumakahol pa at parang mga bitterness. Parang ampalaya yata yung lagi nilang inuulam. Kaya parang bitter pa rin sila sa pagkapanalo ng TBJ. So anyways, maraming salamat po sa inyong komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. And kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe, don't forget to subscribe. God bless everyone.